Yan, pag-uusapan po natin guys Yan, okay. So, share lang natin sa ating newsfeed. Kayo din po, baka gusto niyo pong i-share sa inyong newsfeed, no? Yan. Okay, so, Speaker Martin Romualdez magre-resign na. Yan. So, dalawa na lang. Dalawa na lang guys tapos start na tayo. Yan, share ko lang. Yan, tapos start na tayo. Okay, yan. So, okay na. Okay na guys, no? Start na tayo. So, eto na nga mga kaibigan. Magre-resign na nga po, no? Si Speaker Martin Romualdez. Dali palitan ko lang yung ano at sandali. I-ano ko lang, charge ko lang itong charge ko lang isang kong cellphone at malulubat. Yan, so pag-usapan po natin guys Speaker Martin Romualdez magre-resign na po. Yan. Okay. Yan. So, okay na. Okay. Lagay ko lang ito dito. So, yun na nga po mga kaibigan. Live ngayon ay Romualdez magre-resign na po. Yan. So, eto na nga mga kaibigan. Kahapon pa ay umuugong na po ang balita na magkakaroon na daw po ng pagpapalit no, sa Kamara. Actually mga kaibigan, hindi lang ito ngayon umugong no? Last week pa ay umuugong na magkakaroon na daw ng palitan, di ba, sa Kamara. In fact mga kaibigan, Senate, Congress yung sinasabi, di ba? So sa Senate, nangyari na si Chis Escudero. Tapos dito naman sa Congress ay hindi pa rin napapalitan si Speaker Martin Romualdez, no? Kasi alam naman natin mga kaibigan na matindi po yung suporta na nakukuha ni Speaker Martin Romualdez ay talagang matindi, no? Ang mga kongresista ay solid po talaga sa kanya. In fact, mga kaibigan, no, nasa 236, basta mga ganyan mga kaibigan, more than 1/3 ng mga kongresista ang sumuporta kay Speaker Martin Romualdez as Speaker of the House sa 20th Congress, no? So, ibig sabihin na kay Speaker Martin talaga ang numero ng pagiging speaker. So, hindi po talaga siya mapapalitan kung ang pag-uusapan po natin ay suporta. Kasi talagang sa kanya po talaga ang suporta ng mga mambabatas. Pero ito lang mga kaibigan, no? Yung ating Pangulo ay nagdeklara ng full investigation. Full investigation ito mga kaibigan sa lahat-lahat ng mga sinasabi ng mga sangkot no, dito sa flood control. At ang sabi ng Pangulo natin ay walang sisinuhin kahit sino pa yan. Walang sisinuhin kamag-anak, kaibigan, o kahit sino pa yan. So alam naman natin mga kaibigan na si Speaker Martin Romualdez ay dinadamay. No, dinadamay po siya, binanggit po ng Diskaya. Although sinasabi ko nga sa inyo, sa aking mga vlogs, no, maging kahapon, kanina, sinasabi ko nga na ano lang, yung bibig, no? Sinasabi na si Speaker Martin, pero wala naman talaga silang diretso na personal knowledge na talagang si Speaker Martin, yung talagang pinagdadalhan ng 30% na cut, no? So wala po, walang direct na knowledge, no, itong mga Diskaya. Puro lang sinabi ni sinabi ni ganito. So, ibig sabihin mga kaibigan, dinadamay po ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. At sa nakikita ko dito mga kaibigan, kasi kanina, na po ng mga gamit no? Inilabas yung gamit ni Speaker Martin Romualdez.
sa kanyang opisina. At kasama po yung kanyang nameplate, no, yung Speaker Martin Romualdez. Nilabas po yung mga gamit. So, kapag ganun po kasi, alam na natin yun, no, na may katotohanan na talagang magre-resign siya. At kung kayo po ay nanood kanina ng session, no, sa plenary, o kahit sa TV, no, or sa House of the Representative, no, sa social media, sa page, kung napanood po ay napakabilis nila na mag-adjourn, no? Biruin mo mga kaibigan, kakaano lang nila kaka-start lang nila pagkatapos konting ano lang pagkatapos tapos na kagad, no? At ang sabi nung tumayong speaker ay 3 p.m. bukas sila ay mag-i-start ng kanilang session, 3 p.m. So, ibig sabihin mga kaibigan, may something na, no? May something po. Tapos kanina din po mga kaibigan, ng hapon ay pumunta si Speaker Martin Romualdez at saka si Congressman Sandro Marcos sa Malacanang kasi meron daw pinatawag si PBBM na emergency meeting. So, eto mga kaibigan sa nakikita ko, eto analysis ko lang to sa nangyayari. Sa nakikita ko mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, no, kasi nakipag-meeting siya kay PBBM, si Speaker Martin Romualdez ay na mag-resign. Bakit? Kasi nga, out of delicadeza, no? Out of delicadeza. Kapag ikaw ay dinadamay ka sa issue. So, para hindi magkaroon ng bias, para hindi magkaroon ng control, no, si Speaker Martin Romualdez doon sa di ba ganun yung kalakaran guys kung sino yung idinadamay, parang courtesy resignation na kailangan nilang mag-resign dahil para hindi nila ma-impluwensyahan yung mga kung sino mang mag-witness na kongresista or kung sino mang mag-witness dyan, hindi nila ma-impluwensyahan kasi dahil wala na nga sila sa power. So sa tingin ko mga kaibigan, out of delicadeza, dahil si Speaker Martin Romualdez naman ay may delicadeza, kaya sa tingin ko ay nagpasya na rin siya na mag-resign instead na mag-lead. Kasi nakikita ko dito na sabi nga 'di ba nung mga ilang araw mga kaibigan na sabi nga ni Speaker Martin Romualdez ay ready siya na humarap sa kahit anumang investigasyon. Kapag siya ay tatawagin, ready siya na humarap sa kahit anumang investigasyon dahil wala naman siyang kasalanan. Hindi naman siya katulad ni Sara Duterte na ayaw humarap sa impeachment trial dahil alam niya na may kasalanan siya. Pagdating po kay Speaker Martin Romualdez, alam ni Speaker Martin Romualdez na wala naman siyang itatago. Kaya eto po mga kaibigan, siya ay magre-resign na lang para yung investigasyon ay talagang maimbestigahan siya na siya ay isang ordinaryo na congressman lang at hindi mangingimi, no? Hindi mangingimi yung mga mag-iimbestiga sa kanya dahil may power siya Kapag Speaker of the House siya, may power siya no, mga kaibigan. So, kumbaga, yung mag-iimbestiga sa kanya, parang mag-aalangan. Kasi speaker, pagkatapos iimbestigahan ka, di ba? Parang mag-aalangan sila. Kasi baka mamaya, mabalikan sila or whatsoever, no? Iisipin nila, ganun. Kasi speaker, napaka-makapangyarihan po ang speaker, no? So, ito, out of delicadeza, ginawa na lang, no, ang gagawin na lang ng Speaker Martin Romualdez bukas ay magbitiw para talaga yung gusto ni PBBM na full investigation ay talagang maganap. Kaya eto mga kaibigan, bagamat nakakalungkot isipin, no? Bagamat nakakalungkot isipin mga kaibigan, pero kudos, no, kay Speaker Martin Romualdez kasi ibig sabihin dito ay hindi siya katulad kay Sara Duterte na andyan yung nagre-resist,
Hindi siya katulad kay Sara Duterte na kahit marami nang nanawagan na siya ay mag-resign dahil nga ang dami niyang katiwalian, pero wala pa rin. Makapal ang mukha, no? Likas na makapal ang mukha ni Sara Duterte. Nakita niyo naman kanina mga kaibigan sa hearing, no? Sa budget hearing ng OBP. Guys, nagkaroon pa talaga siya ng guts para isa-isahin yung kaniyang napakarami na mga travel abroad na habang iniisa-isa niya, kinikilabutan ako mga kaibigan, na nakuha pa niya talaga na isa-isahin yung mga travel niya abroad. Nakitang-kita na hindi na siya nagtatrabaho, kundi mag-travel na lang at iginisa tayo sa sarili nating mantika na tayo ang gumagastos ng kanyang security. O di ba ang kapal na mukha? Pagkatapos hindi nagre-resign. Samantalang si Speaker Martin Romualdez, eto siya. Ready siya na imbestigahan at para maimbestigahan siya ng patas, siya ay magre-resign bukas. Yan ang tao na merong delikadesa. Hindi nag-i-insist na, ay dito ako, nakapwesto na ako, dito ako. Hindi siya katulad kay Sara Duterte na talamak ang kakapalan ng mukha. Grabe ang kapal ng mukha. Hindi masalat sa kakapalan ng mukha si Sara Duterte. Grabe mga kaibigan, iginisa tayo sa sariling mantika. Na yung kanyang security, tayo ang nagbabayad. Milyon-milyon tayo ang nagbabayad. Instead na ibigay na lang, instead na sa mga proyekto ng gobyerno gamitin, ay sa kanyang security habang siya'y naglalakwat siya. Tingnan yung mga kaibigan, no? Ang kapal ng mukha, mga kaibigan, at kanyang pinipigilan ang lahat ng mga trial, no? Ayaw niyang sumagot. At kahit kanina hindi siya sumasagot kapag tinatanong siya patungkol sa kanyang mga confidential funds, patungkol sa mga paggastos. Akala ko ba gusto niya ng bloodbath? At akala ko ba, sabi niya, sasagutin daw niya ang lahat sa tamang forum. My God, mga kaibigan, binibigyan na siya ng tamang forum. Yung budget hearing, yun ang pinakatamang forum para sagutin niya ang lahat ng katanungan sa kanya, pero hindi niya sinasagot. Ba? So makapal ang mukha. Kaya mga kaibigan kudos kay Speaker Martin Romualdez dahil talagang siya ay maayos na tao, matinong tao, at talagang may delikadesa. Hindi siya katulad kay Sara Duterte na walang delikadesa, na nakuha pa niyang isa-isahin ang napakarami ng trip, no, sa ibang bansa. At hindi man lang siya nahiya na sabihin na gano'n nga na gumastos nga ang gobyerno sa kanyang security. Ang kapal ng mukha, hindi tinatablan si Sara Duterte sa sobrang kakapalan ng kanyang mukha. No? So mga kaibigan, ito bukas, no, 3:00 ng hapon ay magsesesyon po, no, magsesesyon ang House of the Representative. At inaasahan po mga kaibigan na si Speaker Martin Romualdez ay magre-resign na bukas, no? So bukas po ang kanyang huling speech, no, doon sa plenary as a Speaker of the House. Pero mga kaibigan, no, nag-pray pa ako na kung pwede lang sana hindi matuloy, kasi alam naman natin mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez ang first line of defense, no, ni PBBM. Na kaya po si PBBM ay hindi nagagawan ng masasama, no, ng itong mga DDS na to para ipa-impeach, para gawa ng gawa-gawang mga kwento, tapos ipa-impeach. Kasi nandyan po si Speaker Martin Romualdez, ang kanyang tagapagtanggol. So ngayon po, na iba na po ang magiging speaker natin, mga kaibigan, ay vulnerable na po si PBBM. Lalong-lalo na nababalita na itong papalit na taga Isabela na si D, no? D yung apelyido, ay bata daw ni Senator Amy.
So alam naman natin si Amy, di ba? Ang gusto ni Amy ay ipa-impeach si PBBM. Ang gusto ni Amy ay matanggal si PBBM sa pagkapangulo. So mga kaibigan, ito ngayon ang magiging problema natin. Kasi magiging vulnerable na po si PBBM sa mga impeachment at baka kamukat-mukat mo si PBBM pa ang ma-impeach. 'Di ba? So mga kaibigan, hindi po natin alam, mga guys, no, kung anong mangyayari in the future. Wala po tayong alam, pwede pong mabago ang sitwasyon, mga kaibigan. Lalong-lalo na ngayon na aalis na po at magre-resign na po si Speaker Martin Romualdez. At mga kaibigan, pwedeng-pwede pong mangyari yan, nasampahan ng impeachment si PBBM at pwedeng-pwede pong gapangin ni Amy ang House of the Representative dahil nababalita na yung magiging bagong speaker ay bata daw ni Amy. No? So, pag-pray na lang natin mga kaibigan na hindi po magtagumpay itong mga DDS sa kanilang gagawin. Ipag-pray na lang po natin na hindi po sila magtagumpay, no? Dahil alam po natin guys, no, na ang pangulo natin, ang gusto lang ng pangulo natin ay talagang mangyari, no, yung malinis ang gobyerno. Kaya mga kaibigan, no, si Speaker Martin Romualdez bukas po ay aasahan natin na magre-resign out of delicadeza. Out of delicadeza dahil siya ay dinadamay. Take note mga kaibigan, take note, idinadamay pa lang siya. Ni walang ebidensya, pero magre-resign na siya. Kasi gusto niya na maging patas ang investigasyon. Samantalang si Sara Duterte, nandyan ang gabundok na ebidensya ng pagnanakaw. Si Sara Duterte, gabundok na ebidensya ng pangangawat ng kwarta, kawatan. Pero hanggang ngayon, Vice President pa rin. Makapal ang mukha. Ang kapal na mukha. Napansin niyo ba yung itsura ni Sara Duterte sa House of the Representative? Nananaba yung mukha niya, ang kapal-kapal. Pagkatapos, yung mukha niya nagkakaroon ng mga tigidig-tigidig, nagiging bako-bako. Dahil yan, karma yan sa kanya. Tapos yung katawan niya, ang taba, no? Macho-macho, parang boxer. Yan na ang karma sa kanya, mga kaibigan. Kasi lumalamon siya ng pera galing sa taxes ng taong bayan na hindi naman siya nagtatrabaho, kumukumpra lang siya ng pera. Pagkatapos hindi naman siya nagtatrabaho, karma ang nangyayari ngayon kay Sara Duterte. Kita niyo mga kaibigan, ibang klase yung kapangitan ng mukha niya ngayon tsaka yung taba niya. Grabe mga kaibigan, kasi nga makapal ang mukha. Hindi nagre-resign sa pagiging vice-presidente kahit na napakagabundok ng ebidensya, kaya nga siya kaya nga may trial para talagang ma-impeach siya, pero ginawa niya ang lahat mga kaibigan, ginamit niya ang kanyang pera, ang kanyang koneksyon, ang kanyang power, ginamit niya para gapangin ang impeachment at mahinto ang trial na wala talagang trial. Ginamit niya yung mga senador na bugok na kanyang mga kakampi. Tingnan niyo mga kaibigan, ang pagkakaiba ni Sara Duterte at ni SMR. Si SMR may delikadesa. Yun, magre-resign na bukas. May delikadesa. Pero si Sara Duterte, walang delikadesa. Makapal ang mukha. Grabe. Hindi masalat sa kakapalan ng mukha si Sara Duterte. Diba? Makapal ang mukha. Ganyan talaga. Kapag Duterte, makapal ang mukha. Diba? So mga kaibigan, may ano naman yun may karma yan. Naniniwala ako. Darating ang kanyang araw, may karma yan. Ang Diyos mismo ang magpapabagsak sa babae na yan. Ang Diyos mismo. Dahil kitang-kita naman natin mga kaibigan na dapat na talaga siya mag-resign as Vice President of the Philippines. Pero pinaninindigan pa rin niya ng Vice Presidente siya. Ang kapal ng mukha. So mga kaibigan, kudos kay Speaker Martin Romualdez. Atin pong kina-congratulate si Speaker Martin Romualdez for the job well done na napakaganda po ng nagawa niya sa Senado. Napakaganda po ang accomplishment ng ating Speaker Martin Romualdez. Kumbaga,
hindi po matatawaran ang kanyang accomplishment bilang Speaker of the House. Biruin mo mga kaibigan nung siya ang naging sa kanyang speakership mga kaibigan, ay na-totally ban na ang Pogo. Anong nangyari? Si Duterte nasa dahig na dahil yan sa Quadcom. Namulat ang mata ng mga tao, namulat ang mata ng mga Pilipino na ang war on drugs si Duterte ay isang kalokohan, isang cover-up. Maraming nangyari sa panahon din ni Speaker Martin Romualdez, naging totoo ang 20 pesos na bigas. Sa panahon din ni Speaker Martin Romualdez, nalabanan ang mga rice cartel, ang mga rice smuggler, onion cartel, onion smuggler, nalabanan sa panahon niyan lahat ni Speaker Martin Romualdez. At sa panahon din ni Speaker Martin Romualdez, tumaas ang sweldo ng mga army, ng mga kapulisan, ng mga nasa gobyerno, mga kaibigan. At sa panahon din ni Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ay gumanda yung institution ng House of the Representatives. Dahil sa kanyang panahon ay tumaas ang rating ng House of the Representatives, mas mataas kaysa Senado. At sa panahon din ni Speaker Martin Romualdez, dumami yung mga tulong pangkabuhayan para sa mga Pilipino. Nagkaroon ng card, nagkaroon ng AKAP, nagkaroon ng iba-ibang mga tulong sa gobyerno. Sa panahon niya ni Speaker Martin Romualdez, Yan po, ganyan po kagaling ng ating speaker, ganyan po niya sinuportahan si PBBM. Kaya pagkamat nakakalungkot mga kaibigan, pero okay na rin sa atin dahil ito po ang kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez na mag-resign kasi siya po ay may delikadesa at gusto po niya na maging patas ang investigasyon dahil siya po ay naka-ready, handang-handa na umattend sa lahat ng mga investigasyon. Yan po si Speaker Martin Romualdez, may delikadesa. Alam po niya kasi na wala siyang kasalanan. Hindi katulad kay Sara Duterte na alam niya na makukulong siya, na talagang siya ay makukonvict dahil alam niya na talagang marami siyang kasalanan, marami siyang ninakaw dahil siya ay isang kawatan sa pondo ng taong bayan. At napakaraming ebidensya, gabundok na ebidensya ang nakuha sa hearing laban dito kay Sara Duterte. Kaya si Sara Duterte ay super takot at nanginginig at ginawa niyang lahat ng kanyang paraan, ginawa niyang lahat, ginamit niya ang kanyang bilyong-bilyong nanakaw sa gobyerno, sa kanyang confidential funds, ginamit niya para lang manuhol, mga kaibigan, para hindi matuloy ang kanyang trial. Yan po si Sara Duterte. Makapal ang mukha, hindi nagre-resign kahit na dapat na siyang mag-resign. So ibang-iba po si Speaker Martin Romualdez dahil si Speaker Martin Romualdez hanggang sa pinakadulo, hanggang sa pinakahuli ay ang iniisip pa rin niya ay ang integridad, ang prinsipyo, at ang mamamayang Pilipino. Yan po, kudos, Speaker Martin Romualdez. Mawawala ka man as a Speaker of the House, pero ang iyong legasiya as a Speaker of the House at ang iyong integridad ay patuloy magta-transcends sa lahat ng mga susunod pa ng mga kongreso in the future. Dahil sa iyong galing, sa iyong ipinamalas na talino, at sa iyong fairness, at sa iyong integridad, prinsipyo. Yan po. Kaya hindi makakalimutan, mga kaibigan, ang ginawa ni Speaker Martin Romualdez. Samantalang si Sara Duterte naman mananatili sa utak ng mga Pilipino, mananatili sa utak at sa puso ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay isang magnanakaw, kawatan, ninakaw mo ang pera ng bayan. Katulad ko, hirap na hirap sa pagtatrabaho, isang kahig, isang tuka, ninakaw mo, Sara, ang pera namin, ninakaw mo ang taxes namin.
Ginisa mo kami sa sarili naming mantika. Isa kang kawatan, magnanakaw, magnanakaw. Magnanakaw ka, Sara Duterte. Magnanakaw. Ang kapal na mukha mo, Sara. Makapal ang mukha mo. Makapal ang mukha mo. Natatawa tuloy ako. Galit na galit na yung mga DDS. Galit na galit na yung mga DDS dito. Nakaka-high blood na. Ano, stress na ba kayo sa akin? Stress na sila. Yan, na-stress na kayo, no? Kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha ni Sara Duterte. Super kapal ng mukha ni Sara. No? So mga kaibigan, kudos kay Speaker Martin Romualdez. No? Aalis siya sa Kongreso at gusto niya, mga kaibigan, na humarap sa kahit anong investigasyon na wala siyang power as speaker dahil gusto niya na maging patas ang lahat ng investigasyon. Yan ang speaker namin, maprinsipyo. Hindi katulad ni Sara na nag-i-stick pa rin sa pagiging vice-presidente kahit dapat na siyang lumayas sa pagiging vice-presidente dahil wala naman siyang kwenta. Pinapasahod lang ng taong bayan pero wala namang kwenta. My God. Kung meron man dito dapat na mag-resign, siya dapat ang mag-resign dahil wala siyang kwenta. My God, gabundok ang ebidensya kay Sara Duterte. Pinigilan niya ang impeachment sa pamagitan ng paggamit ng kanyang pera at ng power. Gabundok na ebidensya kay Sara. Diba? Mga kaibigan. So, excited na ako, no, sa mga mangyayaring hearing dito sa Independent Commission, no, ni PBBM. Kasi alam ko lalabas din ang katotohanan. At malilinis ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Alam niyo ba, mga kaibigan, ito, pinasabog ni Mayor Vico Soto, 2019 pala talaga. Yung mga bigayan na 30%, 40%. Pinasabog ni Mayor Vico Soto sa isang interview, no? Kanina, sinabi po ni Mayor Vico Soto, nung pagkaupo daw niya as mayor, guys, 2019 siya naging mayor 2019. Pagkaupo daw niya as mayor sa Pasig, may mga lumapit na daw sa kanya. Mga kaibigan, mapapanood nyo to, no? Magti-trending din yan. Alam ko magti-trending yan, no? Kasi parang kanina lang ito na interview 2019, may lumalapit daw sa kanya ng mga kontraktor at sinasabi daw ng mga kontraktor sa kanya, Mayor, kasi ganito kasi yung ginagawa natin, yung kalakaran, ganito yung ginagawa. Ito daw, hindi na daw nagbibidding, kumbaga, parang diploma, binibigay na lang daw sa kontraktor yung proyekto nang wala nang bidding, tapos ang kalakaran daw ay meron daw 30% cut, ganto. So, ibig sabihin, mga kaibigan, 30% cut, hindi pala totoo yung sinasabi nung Diskaya, no? Yung mga sinasabi ni Diskaya, na ngayon lang merong 30% cut. Kasi ang sinasabi ni Vico Soto, 2019, may lumapit sa kanya at sinasabi nga na, Mayor, ganito kasi talaga yung ginagawa natin May 30% cut daw. So ngayon, kaya mga kaibigan, lalabas dito ang totoo. At malamang ang madadamay lahat dito, puro pas
No? Puro yung nakaraan. Kasi dito talaga nag-umpisa sa nakaraan 2016. Diyan nag-umpisa yung mga 30% cut. Kumbaga, lumala ng lumala kasi hindi sinawata ni Digong, hindi sinold ni Digong. Kasi pati si Digong nakisali, nakisama sa korupsyon. Yun ang nangyari dyan. Diba? Yan guys. Saramaw, halimaw, magnanakaw, all no good. Correct ka dyan, no? Saramaw, halimaw, magnanakaw. Tama ang sinabi mo. Correct ka. Kaya mga kaibigan, magte-trending yan. Yung kanina lang yung yung interview sa kanya sa Channel 2, no? Sa ANC hot copy, no? So, in-interview siya at pinasabog niya. Bagong mayor siya ng Pasig, 2019. Binanggit niya mismo, 2019. Nagulat daw siya kasi mayroon daw lumapit sa kanya. Nagsasabi, ganito kasi mayor yung talagang kalakalan natin, no? So, meron daw 30% cut. Pagkatapos, wala daw bidding-bidding. Basta i-award lang sa'yo, ibibigay lang sa'yo yung ano. Yun yung sinasabi ng contractor kay Vico Soto. So, meaning to say, nagsisinungaling pala si Diskaya na ngayon lang daw may 30% cut. Kita niyo, kasinungalingan, di ba? Sinungaling. Kaya guys, no, naniniwala ako na malilinis ang pangalan dito ni Speaker Martin Romualdez. Malilinis ang pangalan dito ni Speaker kasi willing na willing si Speaker Martin Romualdez na humarap sa kahit anong investigasyon. Hindi katulad kay Sara Duterte na ang dami niyang katuwiran. Kasi ganyan. Ang dami katuwiran ni Sara. Kasi nga, magnanakaw. Ganun talaga kapag magnanakaw. Maraming katuwiran. Samantalang si Speaker Martin, willing humarap. Ibig sabihin, willing din siyang pabuksan ang kanyang asset. Kasi willing nga siya humarap sa kahit anong investigasyon. Samantalang kay Sara, magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Kaya takot siya. Hindi niyo pwedeng sabihin sa akin na hindi siya magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Kasi kung hindi siya magnanakaw, hindi siya matatakot sa trial. Takot siya sa trial dahil alam niya na magnanakaw siya. Ang Vice President ng mga DDS, magnanakaw. Tapos gusto niyo pang gawin na presidente, magnanakaw. Hello! Kayo na lang. Huwag niyo kaming isama, no? Mga pro-PBBM, mga pro-government, huwag niyo kaming isama dahil ayaw namin sa magnanakaw. Diba? Yan. Dutai sheets, mamundok na kayo, pabigat lang kayo sa gobyerno. Correct ka dyan. Uy, no good. Correct ka dyan, uy, no good. Dapat itong mga dutai sheets na to ay mamundok na lang. Kasi pabigat lang sila sa gobyerno. Di ba? Kasi kung titingnan natin, mga NPA yung mga yan. Mga taong labas yan. Yung mga DD sheets na yan. Kasi, sino ba naman ang galit sa Marcos? DD sheets. Mga NPA. Diba? NPA lang naman ang galit sa Marcos Ang kalaban ng Marcos, NPA. Diba? Mga NPA yan, mga DD sheets. Kita mo yung tatay nila, komunista. Tatay nila, leftist. Diba? Yung si Digong, yung nasa dahig, komunista yun leftist yun Kita mo naman, laging nasa bundok, namimigay ng sapatos, namimigay ng mga pagkain sa mga NPA. Tapos, pinaglaban pa niya yung Heroes Burial ng NPA, yung mataas na leader ng NPA. Pinapunta pa sa Davao City, yung napakarami, libo-libong mga NPA, pinapunta sa Davao City para makipaglibing Heroes Burial. Grabe, no? Kasi nga, mga NPA talaga. Diba? Ang mga DDS, no? Yan po ang katotohanan, no? So, yan. So, tama ka dyan. Dutai sheets, mamundok na lang daw kayo, no?
O mga dutai sheets, mamundok na daw kayo, no? Oh, mamundok na kayo, mga dutai sheets. Sabi ni Oynugud, no? Yan. Dahil kayo ay mga NPA. Yan, di ba? Si Sara Duterte, magnanakaw. Kaya ayaw niyang humarap kasi alam niya na magnanakaw siya. Ba, yun, ganun naman yun eh. Pag magnanakaw ka, hindi ka talaga haharap dahil alam mo na may ninakaw ka, di ba? Ganun yun, sa totoo lang, no? Yun yun. Yan. So, mga kaibigan na, Speaker Martin Romualdez will step down from his post on Wednesday. Sources have told GMA Integrated News. Yan. So, magbibigay po si Speaker Martin Romualdez ng mag-giveaway po siya sa pagiging speaker para po siya ay maka-attend, no, sa lahat po ng mga investigations. Kasi gusto po ni Speaker Martin Romualdez na wala pong bias. Kasi kapag siya ay Speaker of the House, ibig sabihin meron siyang kapangyarihan at pwede niyang ma-impluwensyahan, no, yung mga kung sino man ang maaring ma-impluwensyahan. So nais po ni Speaker Martin Romualdez na walang bias, no, may delikadesa. Hindi katulad kay Sara Duterte na walang delikadesa. Kasi si Sara Duterte ay mayabang, feeling entitled, bratinela, magnanakaw naman, di ba? Yan yun, no? Tama sabi niya, Sara Mau Halimaw. Correct. Sara Mau Halimaw talaga, di ba? So, yan. So, mga kaibigan, no? Nagsalita po yung itinalaga, no? Si dating ex-DPWH Secretary Rogelio Singson. Ito po yung itinalaga ni PBBM dito po sa commission na binuo ng ating Pangulo, no? So pakinggan po natin yung sinasabi ni Singson. Pakinggan natin. Liwanag naman, di ba? Nagtuturuan na ngayon. The contractor was a linchpin na pinagsama lahat yan. Para nang mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon, ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Lahat sila involved. Lahat ni Executive, lower house, senate, executive. Let's face it, liwanag naman, di ba? Nagtuturuan na ngayon. The contractor was the linchpin na pinagsama lahat yan. para nang mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon. So, ibig sabihin mga kaibigan, no, ang sinasabi po ni Singson, lahat daw involved, no? Bawa, meron sa Congress, meron sa Senate, meron sa Executive. Pag sabing Executive, ayan po yung Secretary ng DPWH, no? Kasi sila yung dyan, sila yung nasa DPWH, no? Secretary. So, sino ba yan? Si Secretary Bonoan. So, madadamay talaga dito si Secretary Bonoan. Kasi niya to kumbaga, siya yung dito siya yung Secretary DPWH. So, hindi niya pwedeng sabihin na, hindi ko alam na may corruption. Kasi Secretary siya no? So, talagang dawit siya dito, mga kaibigan, no? Dawit talaga siya. Kaya nga, kung naalala nyo sa panahon ni Duterte, no? Nagtataka tayo, no? Sa bagay, mga kaibigan, wala namang naipakulong si Duterte. Wala siyang naipakulong, no, si Duterte. As in, wala. Inutil siya, no?
Pakinggan po natin to. Inutil po si Duterte. Yan, pakinggan natin Inutil talaga siya, si Duterte. Ayan, pakinggan po natin to. Hello guys, pakinggan po natin itong sinasabi ni Catholic. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa asan niya, corruption. Pero meron pa siyang ipakulong na corrupt noon nung panahon niya. Ni Pangulong Duterte, meron ba kayo naalala ng ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa totohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron pa ng ganitong klase ng sistema. Diba? Ah, Kung hindi inilabas ito ng ating Pangulo, kung hindi siya nagpatawag ng full investigations patungkol dito, malalaman ba ng mga ordinaryong Pilipino na katulad natin na may ganitong nangyayaring kalakaran sa hindi natin gobyerno? malalaman. Hindi natin Parang malalaman. iisipin natin, ay talagang malakas lang yung baha. Ay talagang, ito talaga yung nangyayari kasi climate change na eh. Ay hindi, ganito yung nangyayari kasi nawawala na yung mga puno. Ay hindi kasi, hello guys, Diba? pakinggan po natin itong So tama po si Cantoning dito. Sa panahon ni Duterte, nag-name drop pa si Duterte. Take note si Duterte, nag-name drop. Pero ni isa. Guys, sasabihin lang na kakasuhan, pero wala ni isang napakulong. Kahit secretary, si Mark Villar, hindi nga niya tinanggal Alam ni Duterte, nag-name drop pa siya. Sinabi pa niya sa kanyang talk to the people, ito kasi yan dito sa DPWH, grabe ang korupsyon dyan, mga ghost project. Sabi ni Duterte grabe daw ang korupsyon sa DPWH, ghost project daw. Ang sabi pa niya ganitong ginagawa nila, sasabihin may project, pero wala naman pala. Sasabihin completed, pero wala naman pala. Ibubulsa lang yung pera. Alam ni Duterte. Alam ni Duterte. Alam din ni Sara. Yung mag-ama, alam nila. Pero wala silang ginawa. Diba? Wala silang ginawa. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, eto lumalaban ng ating Pangulo. Nilalabanan niya itong korupsyon. At anong sabi ng Pangulo natin? Seryoso siya na wakasan yung nangyayaring korupsyon, dekada na ang nagdaan. Diba? Yan yung Pangulo natin, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon, mga kaibigan, ang daming gugulong ang mga puwet ngayon, mga kaibigan. Ang dami. Hindi pwede yan, mga nagtuturuan sila. Wala yan, ang daming gugulong ang mga puwet na mga yan. Baka pati sina Marcoleta, damay. Kasi mga kongresista yan, sa panahon ni Duterte. Biruin yung mga kaibigan na sa panahon ni Duterte, ang daming nagsiyaman, yumaman, ang mga kaalyado ni Duterte. My God! Sinasabi yan sa amin ng mga vlogger, ng mga Duterte. Kita niyo yung mga vlogger ng mga Duterte na naging Marcos ngayon. Sinasabi nila sa amin yan. Kung sino-sino yung mga nagsiyaman. Meron pa nga daw talagang bilyon-bilyon hinakot, dinala sa ibang bansa.
Nakaw yun na, nakaw, pera na nakaw yun. Galing yun sa pera, sa taxes ng taong bayan, ninakaw talaga. Dinala sa ibang bansa, lumipad sa ibang bansa at hindi na nagpapakita dito. Grabe ang nakawan na nangyari sa panahon ni Duterte. Mga kaibigan, nung sinasabi ko to, I'm telling you the truth, walang kasinungalingan dito. Grabe ang nakawan sa panahon ni Duterte. No? So mga kaibigan, lahat ng mga yan, damay lahat yan. Yung mga, etong Senado, guys, yung Senado na yan, hindi lang yan si Jinggoy, hindi lang yan si Villanueva, my God, pati yan si Nano, pati yan si na Escudero, at yung iba pa dyan. Dito sa Congress, mga kaibigan, meron din dyan. At dito sa yan nga sa executive, yan sina Bunuan dati, at saka yung mga nasa DPWH, naku, lahat yan mga kaibigan, maraming madadamay dito. At 2015 onwards, at ang malala nito, maraming madadamay. Sa 2016 to 2022, sa panahon ni Duterte, doon talaga nakasentro ang nakawan sa gobyerno. Sa panahon talaga ni Duterte, ang daming nakawan sa gobyerno, sa totoo lang. No? Kaya, heads will roll, iikot yung mga puwet ng mga taong ito. Sabihin ko sa inyo, iikot ang mga puwet nila. Dahil seryoso ang Pangulo natin, habulin ang lahat ng ito at panagutin lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Iikot ang puwet nila. Makita nyo ngayon, takot na si Sara Duterte. Takot na si Sara Duterte. Anong sabi ni Sara? Ay wala daw kwenta yung ginagawa ngayon ni PBBM. Nothingness. Wala daw kwenta ang ginagawa ngayon ni PBBM. Bakit? Bakit niya nasasabi ko lang kwenta? Kasi ayaw niya. Ayaw niya ang ginagawa ng Pangulo na full investigation dahil alam niya na damay din sila. Pati yung kanyang kapatid, 52 billion, pati yung tatay niya, dahil yung tatay niya, alam na merong korupsyon, Ghost Flood Control Project, pero hindi niya winakasan kasi siya din ay corrupt at nakikisali din siya, nakikihati din siya, nakikikat din siya sa mga korupsyon sa gobyerno, sa mga Ghost Flood Control Projects. Kaya, abangan natin. Handa na kayo ng kapopcorn. Maganda to. Gugulong ang mga puwet ng mga taong ito, ng mga magnanakaw sa gobyerno. Gugulong ang kanilang mga puwet. So, handa na natin Handa natin mga kaibigan. Ito yung weak leader na sinasabi nila na nagpataranta sa kanila. Ito yung weak leader daw, pero ngayon sila natataranta at nagkakandara pa sila ngayon kung anong gagawin nila. Kanya-kanya sila ngayong alibay at kanya-kanyang linis ng kanilang sarili. Nagkakandara pa sila. Ito yung weak leader na sinasabi nila. Diba? Mga kaibigan, mag-ready na tayo sa ating popcorn. Diba? Weak leader daw weak leader. Pero gumugulong ang kanilang puwet. Umiikot na ang kanilang mga puwet ngayon sa presidente na sinasabi nilang weak leader. Lahat sila ngayon gugulong ang kanilang mga puwet dahil alam nila may mga kasalanan, di ba? Yan. So mga kaibigan dito natin napatunayan na ang Pangulo natin ay isang strong leader at siya ay may kakayanan na mag-lead sa ating bansa, mga kaibigan. At take note mga guys. Nakaschedule ang Pangulo natin pupunta, dapat sa UNGA, UNGA, sa UN. Kasi magsasalita siya doon nakaschedule siya. Anong ginawa niya? Hindi na siya pupunta sa New York. As of now, papaubaya niya sa iba kasi aasikasuhin niya itong problema dito sa flood control na yan, sa mga ghost project. Tututukan ng ating Pangulo. Gugulong talaga yung mga puwet ng mga taong ito, ng mga magnanakaw. Diba? Yan ang katotohanan mga kaibigan, no?
Maniwala man kayo sa akin ng mga DD sheets o hindi, wala akong pakialam sa inyo dahil kayo mga DD sheets, wala na ang utak ninyo ay blinded. Kumbaga kayo ay blinded, sarado, kandado, at ang pinapaniwalaan niyo na lang ay mga fake news ng inyong vice-presidente na bugok at magnanakaw. No? Yun na lang ang kaya ninyong paniwalaan. Pero pag mga katotohanan, ayaw ninyong paniwalaan. Dahil kayo ay mga bugok. Di ba? Diba? Yan, ito mga kaibigan, galing, no? Galing, no? So, ito talaga, strong leadership, no? Hindi na magagalaw ng 26 na sangkot sa mga maanomaliang flood control projects ang kanilang pera sa bangko. Pati ilan pang assets sa bisa ng freeze order ng Court of Appeals. Batay sa listahan ng DPWH, kabilang sa mga pina-freeze nito ay ang mga ari-arian ng mga dating DPWH engineers, mga diskaya at ibang kontraktor. Sa gitna niyan, natuklasan naman ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure ang tinipid, substandard o di matunto na flood control project sa La Union. Ang isang proyekto, 100 million ang halaga, pero peke ang mga tubong ginamit. Gugulo ngayon ang mga puwet nyo, mga magnanakaw kayo. Yan. So mga kaibigan, no? Yan. Natuklasan na naman, no, mga kaibigan, ni DPWH Secretary Vince Dizon. So, itong 26 na sangkot, no, itong mga contractor, itong mga district engineer, ay naka-freeze na po ang kanilang ari-arian at hindi na po sila makakapag-withdraw, no, naka-freeze na po yan. So, yan, mga kaibigan, no, so, eto mga kaibigan, merong nagsasabi na aayusin na lang daw nila yung kanilang ginawa. Pero ang sabi po, no, ni Secretary Vince Dizon, hindi porket aayusin nila ay wala na silang kaso. Aayusin nila at may kaso pa rin sila. Diba? Yun yun. Sabi ni Dizon, aalamin niya kung nabayaran na ba ito. Hindi gagastos ng kahit na isa pang sentimo ang gobyerno dito. Sigang may kontrata dito, ayusin nila to. Sarili nilang pera. Pero, hiwagay pa yun sa mga kasong ipa-file. Hindi porket ayusin nila, walang kaso, hindi kita yan. Kung hindi nila tinuloy talaga yan, talagang bahang-bahal kami dito. Sisira mga pananim namin, bahay namin. Ibe-verifika rin ng ICI ang impormasyon ni Senator Panfilo Lacson na marami sa mga proyekto ng Silver Wolf sa La Union ay galing sa congressional insertions o isiningit ng mga mambabatas sa 2024 budget. Samantala, inaasahang papangalanan ngayong linggo ng Malacanang kung sino ang magiging executive director ng ICI. Yan ay matapos ang unang pulong ng ICI members na sina Rogelio Singson, Rosana Fajardo at Chairman Andres Reyes Jr. ngayong Martes. Sabi ni Dizon, aalamin niya kung nabayaran na ba ito. Hindi gagastos ng kahit na isa pang sentimo ang gobyerno dito. Sigang may Diba? kontrata dito, ayusin. Yan. Kita nyo? Guys, tingnan nyo ha. Walang ganitong nangyari sa panahon ni Duterte. Kahit nalaman ni Duterte na grabe ang katiwalian, grabe ang ghost flood control projects, walang ganitong nangyari. Walang nakasuhan, walang napapris na mga ari-arian, walang napakulong, wala masyadong natanggal. Kita niyo mga kaibigan, iba ang Pangulo natin. Ngayon, BBM, iba. May political will. Pag sinabi niya, talagang totoo.
may political will ang ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos. Walang-wala si Duterte. Para lang dumi ng kuko ni PBBM si Duterte. Walang binatbat. Walang binatbat si Duterte kay PBBM. Isa lang siyang dumi ng kuko. Ang galing ni PBBM. Diba? Napakagaling ni PBBM. Si Duterte walang binatbat. My God, ano ba tong si Timog? Si Timog, malay mo si Sara Duterte na presidente mo next year. Gutong abutin ng mga palamuning vlogger ni Tamba. Tingnan mo yan si Timog, Kung si Duterte nga yung tatay, wala nga sa kalingkingan ni PBBM, si Sara Duterte pa kaya nabugok. Bugok na nga. Talagang grabe, napakabugok. Alam nyo eto, huwag kayong magtatampo huwag kayong magagalit sa sasabihin ko tayo. Si Sara Duterte, hindi siya fit na maging Pangulo. Bakit? Unang-una sa lahat, mainitin ang ulo. Magmumura ka agad. Manunumbag ka agad. Hindi ganun ang maging presidente. Ang maging presidente, dapat ikaw ay broad-minded. Malakas ang pasensya mo, mahaba ang pasensya mo. Dapat hindi mainitin ang ulo mo. Dapat hindi ka kaagad gagamit ng dahas. Dapat meron kang mahabang pasensya. Pangalawa, matalino ka. Dapat palabasa. Katulad kay PBBM, lahat ang dami niyang alam. Ang dami niyang alam, kahit anong topic mo, alam niya. Si Sara, hindi po nagbabasa. Hindi nagbabasa si Sara. Kasi bobo siya. Hindi niya maintindihan. Kita mo, inamin nga niya Hindi niya na-review ang matatag curriculum dahil wala naman daw siyang background sa education. Hindi daw niya na-review kasi wala daw siyang background sa education. So, pinaubaya na lang daw niya sa kanyang mga tauhan. My God! Tinanggap niya ang DepEd. Meron naman siyang ilang taon. Basahin niya ang matatag curriculum. Kung may hindi siya maintindihan, magtanong siya sa kanyang master teacher, ano bang ibig sabihin nito? Siguro naman sa isang taon, malalaman niya kung ano yung nakalagay sa matatag curriculum. Pero sabi niya, hindi daw niya ma-review dahil wala naman daw siyang background sa education. So, ibig sabihin, bugok siya. Bugok. Hindi katulad kay PBBM, matalino. Anong sabi ni Ramon Ang? Anong sabi ni Ramon Ang? 'Di ba? Siya yung gumawa ng airport, siya yung nagpapaganda ng NAIA ngayon. Anong sabi ni Ramon Ang? Pinatawag siya ni PBBM. Pinapa-explain ni PBBM lahat sa kanya. Ano ito? Paano 'yan? Anong gagawin mo dito? Paano ito? Paki-explain mo sa akin lahat. Nagulat daw siya. Kasi sabi ni Ramon Ang, ngayon lang daw siya nakakita ng Pangulo ng Pilipinas na interesado na malaman ang lahat-lahat kung paano gagawin, kung anong palakan niya, kung paano niya tatapusin to, pati daw ang timeline. Nagulat siya. Humanga siya ngayon kay PBBM. Sabi niya, my God, ito lang daw yung Pangulo na nakita niya na interesado malaman lahat ng bagay at interesado na matutunan lahat-lahat kahit hindi naman niya porte. Remember si Magalong? Si Magalong din, humanga kay PBBM si Magalong. Anong sabi ni Magalong? Nagulat daw siya. Kasi yung pinapakita daw ni PBBM, alam daw ni PBBM yung kung ano yung mga pangalan, sa kontraktor yung sa pangalan ng mga project, kung ano daw ang tawag sa ganun. Nagulat si Magalong. Sabi niya, wow, Presidente, alam ito. Nagulat siya. Kasi si PBBM, matalino, wide reader,
Lahat binabasa, lahat ng mga kumbaga wala siyang pinipili na subject matter. Lahat talagang binabasa niya. Lahat talagang tinitingnan niya. Gusto niya meron siyang knowledge sa lahat ng mga bagay. No? Eh si Sarah, isa lang ang interest ni Sarah eh. Taylor Swift. Taylor Swift lang. Yun lang ang gusto niya. Bugok. Bugok siya eh. Taylor Swift lang siya. Kaya nga hindi siya fit na maging Pangulo ng Pilipinas dahil bugok siya. Ang dapat sa kanya ay mag-artista. Doon siya fit. Mag-artista siya dahil magaling siyang umarte. Diba? Baratinela. Kaya bagay sa kanya maging artista. Hindi bagay sa kanya ang maging presidente. Bugok siya. Wala siyang kaalam-alam. Tinanong, di ba? Ay, itok-itok. Pagkatapos hindi pa magaling mag-English. Pagkatapos, tanungin mo, wala. Kaya pala ayaw niya ng debate. Ayaw niya ng debate. Iniiwasan niya ang debate kasi hindi niya alam paano sumagot. Guys, hindi pwede ang ganong klaseng Pangulo. Walang magiging Pangulo na ganyan. Hindi yan po pwede. Nakakahiya yan. O, di ba? So, mga kaibigan, si Sara Duterte is not fit for presidency. At kita nyo ha, isang malaking ebidensya. Binigyan siya ng DepEd. DepEd binigay sa kanya. Nung hindi na niya kinaya solusyonan, hindi na niya kayang solusyonan ang lahat ng problema, nag-resign. Kasi hindi na niya kayang solusyonan. Diba? Hindi niya kaya yung hamon. Hindi niya kaya yung mga challenges. Kasi bugok siya. Kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya na solusyon. So para mawala na lahat ng sakit ng ulo ng problema niya, nag-resign. Ganyan din ang gagawin niya. Kapag siya ay naging Pangulo ng Pilipinas at sumakit ang ulo niya sa problema, magre-resign. Kasi bugok siya. O baka ang gagawin na, baka hindi siya magre-resign kasi mahilig siya sa pera eh, sa power. Baka ang gagawin niya ay ipapaubayan na lang sa lahat, no? Sa kanyang mga utusan. Oy, kayo nang gumawa nito, kayo nang gagawa nito. Basta ako, pupunta ako sa iba-ibang bansa, mag-world tour, bahala na kayo dyan sa buhay niyo. So kapag naging Pangulo ng Pilipinas yan, kawawa ang mga Pilipino. Mag-world tour yan. Every minute of the day, nasa ibang bansa yan. At gagamitin ang ating taxpayers' money. Igigisa tayo sa sarili nating mantika. Kawawa naman. Kawawa tayo. Tapos siya, nagpapasasa sa pera natin. O, diba? Yun yung mga kaibigan, no? Yan yun ang katotohanan, no? So mga kaibigan, maraming salamat sa lahat po ng lood, sa lahat po ng mga DDS, sa lahat po ng mga Pinklawan, at syempre sa lahat po ng mga ka-BBM. Maraming pong salamat sa panonood. I truly appreciate you, no? At mga kaibigan, paki-double tap to like, no? Para kayo makapag-like, double tap po ng ating video. At saka paki-follow na rin po ang aking page, TikTok Admin Rich, at ang aking Rich Admin TV, no? Paki-follow po. Maraming pong salamat mga kaibigan.